Hi guys! So ito nga pala yung mga dati naming alaga. Ayan, ayan si Olap. Ayan, tapos yung kapatid niya yung kulay brown, si Toffee. Ayan, so sobrang liksi nila no, sobrang lulusog, matataba, magaganang kumain. Ayan, yung time na yan is magto 2 months pa lang sila. Nasito yan si Olap nung niloloko-loko namin siya, binubuli-buli namin siya kasi sobrang maldita niya. Ayan, pag sinasaway mo yan, nagagalit yan. Siya pagalit, ganyan. Actually, hindi pa namin sila hinahalubilo sa mga alaga naming malalaking aso kasi nga ilang months pa lang sila. Ayan. So, ang balagi talagang magkasama diyan, itong isa yung yung ano niya, yung kakambal niya, si Toffee, yung kulay brown. Ayun talaga yung palagi niyang kasama. Nasa yun, pinapainom namin siya ng vitamins para syempre healthy sila, malusog. Actually, ito, ano yan sila half Shih Tzu, tapos, ang tawag nito, Japanese, Spitz. Ayan, sobrang sobrang bulky ng mga balahibo nila. As in, tas yung time na yan is magto 2 months pa lang sila diyan. Sobrang kukulit nilang dalawa. Parang wala silang kapaguran ganun. Siguro dahil nga tuta, so medyo pa sila, energetic. Ayan. So nung mga sumunod na na araw, yung kulay brown naging matamlay. So hindi namin alam kung bakit siya naging matamlay. Tapos pinabet namin siya. Para wala siyang ganong kumain, tas puti yung gums niya. Tapos ang ginawa namin is pinabet namin siya. Nung pinabet namin siya, ayun, lumabas na, meron siyang parang dengue. Nakukuha daw yun sa garapata. And then, ayun nga, yung sa blood parasite. Sobrang baba nung platelet niya. Tapos nirestahan siya ng mga, ayan, matamlay na siya dyan. Nirestahan siya ng mga vitamins, tapos nirestahan siya ng antibiotics, ganyan. Tapos yun, pero after 1 week, lumusog siya ulit, as in, naging, ulit, aggressive, healthy, kumakain, malakas kumain, ganyan. Tapos, after 1 week, nagulat na lang kami kasi, nung papakainin na namin siya, biglang matamlay siya ulit. Tapos nung matamlay siya ulit, tinignan namin yung gums, puti siya ulit. Pero 1 week na siyang nakakapag antibiotic nung time na yon. Ayan, tapos kumakain na siya, malakas na siyang kumain, nakikipaglaro. Ayan o, 'di ba? Sobrang sobrang na niya, gana na niyang makipaglaro, kumain, ganyan. Tapos nung papakainin namin siya nung kinaumagahan, after 1 week 'yun, biglang matamlay siya tapos nagsusuka siya ng white and then tumae siya ng dugo. And then parang ang bilis ng pangyayari kasi umaga nangyari 'yun, kinagabihan namatay na siya. Tapos akala namin talaga siya lang talaga yung mawawala kasi malusog 'tong isa, yung kapatid niya. Pero nagtaka kami after 1 week, ayan, nagkasakit din yung isa, yung kulay puti, yung si Olap. Tapos, ayun din, ganun din. Same lang din sila ng sakit, nagsuka, ng kulay puti, tapos, tumain ng dugo. Tapos, and then, yun, nawala din siya. Tapos, ang iniisip namin, baka parvo. Pero yung ibang aso namin, okay naman, healthy naman sila ngayon, wala naman silang sakit. 1 week na nung namatay yung si Olap, 2 weeks na nung namatay si Toffee. Balit, okay naman sila, wala naman silang nararamdaman, malakas naman kumain, ganyan. Tapos, iniisip ko na baka, kasi nung pinanganak kasi sila is meron kaming 4 na tuta na namatay din, na parang ganun din yung nangyari. Tapos ang kasi yung kulungan nun parang, dun namin sila kinulong. Kaya iniisip ko na baka 'di ba kasi ang parvo kasi 2 months bago mawala yung virus. So iniisip ko baka buhay pa yung virus nung time na yun tapos hindi pa kasi nawawala talaga, hindi pa nagdi-disappear tapos baka na-contamine na sila. So, yun ang iniisip ko. Pero, na-sanitize naman lahat ng na nalinis naman bago ko sila kinulong doon. Tapos, okay naman. Kaya lang yun, hindi ko talaga alam kung anong nangyari. Kasi okay naman yung ibang aso namin dito, wala namang sakit. Yun na nga, ipapabit na dapat namin yung puti, si Olap. Kaya lang hindi na talaga siya umabot. So, hindi na niya kinaya. Nakakasad lang kasi, siyempre, sino ba naman ang gustong mamatayan ng mga aso? Siyempre, mahal na mahal natin yung mga alaga natin. Ayan. So, hindi ko talaga maintindihan kasi nung time na yun, parang biglaan yung mga pangyayari. Kasi ang lusog-lusog nila. Tapos, napabet naman, wala namang lumabas na parvo. So, merong blood parasite, ganun.
Pero nagtaka talaga ako dun sa part na sumusuka sila ng white tapos yung parang bula-bula and then tumae sila ng dugo, gano'n. So, sobrang alam mo yun, ang sakit isipin, tsaka ang masakit talaga mamatayan ng alaga, gano'n. Kasi namatayan na kami ng ilang beses. Usually, mga tuta palagi ang nagiging biktima, ganyan. Yung 4 namin na na aso ay tuta, namatay din, 4 months nang mula ngayon. Nung November namatay, November, December, January, February, March. So, 4 months na mula ngayon, namatay sila. Tapos parang feeling ko parvo yun. Tapos, ayun, yung pagkamatay nun, after, 'di ba 2 months sila nung namatay. Yun naman yung nanganak naman yung isa naming alaga. Yun na nga yung namatay din, na after 2 months namatay. Kaya iniisip ko na baka dun nga yun sa virus. Tapos yun, iniisip na lang namin na baka talaga hindi sila para sa amin, ganyan. Ano pa naman, hindi ko pa naman sila pina-adapt kasi sabi ko, kasi mahirap 'pag na-attach ka na sa isang bagay, sa alaga mo. So, ang hirap ng bitawan, gano'n. So, siyempre 'pag magpapa-adapt ka kailangan i-secured mo din na yung mag-a-adapt sa kanila is mamahalin talaga sila, gano'n. Usually talaga kasi siyempre dog lover nga ako, tsaka marami yan sila, 9 yan sila.